Prime Manny Pacman Pacquiao versus Prime Naoya Inoue sa bantamweight division. Sino ang mananalo? Natanong po si Senator Manny Pacquiao ng Japanese media hinggil po dyan sa issue na yan. Ang kasagutan po niya, pag-usapan natin. Intro po muna tayo. We are live! Good day, everyone. First, I would like to thank Sir Manny Pacquiao, Sir Sean Gibbons. Mark Antonio will translate. First, I would like to thank God for giving me this strength. We have the main event of the evening. Okay. So, yan po mga kaibigan. Sabi ni Senator Manny, good fight. Action-packed fight ang mangyayari mga kaibigan. Both of them are powerful fighters, sluggers, talagang makakamay. Pero sabi ni Senator Manny, magandang laban, maaksyong laban, but for sure, definitely, ako ang mananalo. Kung ako po ang tatanungin ninyo mga kaibigan, ito objective na na pagtaya para na din sa, dati din akong lumaban. Sa akin mga kaibigan, ito fair lang mas technically skilled yung Naoya Inoue. Kung yung pagbabasihan ay yung hindi nagbantamweight si Senator Manny. Tumalon agad siya sa super bantamweight nung talunin niya si Lelo Honolo Ledwaba mga kaibigan. Pero nung time na yon, si Sir Manny malakas, relentless, pero medyo raw pa yung kanyang skills. Mga kaibigan, si Inoue naman sa stage na to, dahil siya ay kung hindi ako nagkakamali ay naging parte din ng Japanese national team na inalalaban sa mga amateur tournament sa labas, mas pulido ang skills nitong si Naoya Inoue mga kaibigan. Kung sila po ay nagkatagpo, marahil in terms of skills ay lamang itong Inoue, but when it comes to being relentless, dyan po kilala ang batang Manny Pacquiao. Akin din pong nakausap yung mga ibang nakalaban ni Sir Manny. Yung ibang nakalaban ni Sir Manny, actually empleyado niya na Isa sa kanyang mga nakalaban, nakalimutan ko yung pangalan ngayon po, ay head na ng kanyang security dyan sa kanyang bahay dyan po sa Makati, yung isa pong exclusive subdivision dyan. Sabi nila, ang talagang napakahirap na bagay pagkalaban mo si Senator Manny Pacquiao, hindi napapagod. Sino po dito yung mga nakaabot pa nung blow by blow days ni Senator Manny? Actually, rugged pa yung style niya dun Wala pang gaanong style, wala pang gaanong technique, pero ang isang nakakatuwa kay Senator Manny, hindi kanya titigilan hangga't hindi ka bumabagsak. Parang unli ang hangin niya ni Senator Manny. And isa pa, the fact that Senator Manny is not being intimidated by his opponents, malaking bagay po yun. Kasi si Naoya Inoue, parang ang akin na mga obserbasyon sa kanya, magaling siya, pero lahat halos ng kanyang nakalaban, parang intimidated sa lakas niya, sa hype na dala niya, At nung unang beses na nakalaban siya ng isang lehitimong kampiyon din sa katauhan ni Nonito Donaire, dun siya unang kumbaga parang na-expose at na-test talaga ang kanyang kakayahan. At tinamaan din siya ni Donaire. Actually, nabasag pa yung kanyang orbital bone. At doon natin nakita na hindi naman pala godlike, hindi naman pala invincible itong si Naoya Inoue na para bagang wala nang tsansang matalo. So, that time, tingin ko, medyo kinapos lang si Nonito Donaire dyan kung meron lang siyang mga tawag dito atake na parang pang finishing touches talaga at hindi lang yung paisa-isa may kalalagyan yung Inoue, which is meron naman po ng ganun si Senator Manny. Si Senator Manny po mga kaibigan, when he smells blood, alam nyo si Senator Manny, pag nahilo ang kalaban niya, pupupugin niya na yan agad ng mga haymakers, kaliwa kanan, at hindi po siya yung mag-aabang ng isa-isang shots at tatiming para makatama ng isang malinis. Hindi. Si Sir Manny, he will create his own opening mga kaibigan. Yung tipong raratrat ng todo, raratrat ng marami, ibubuhos niya na lahat ng hangin niya at yung the fact that napakatagal niya pong maubusan ng hangin, dun po. Actually, ibang kalaban niya noong araw, sumusuko because of exhaustion, because they are being outworked by Senator Manny Pacquiao. Sa mga factors na doon, I agree kay Senator Manny Pacquiao na he might win
'di ba? Itong laban kung sakaling nagtagpo sila prime by prime ni Naoya Inoue, ano? Kasi kung si Naoya Inoue ay masaktan ni Senator Manny at itong si Senator Manny ay pupugin siya ng mga haymakers, malamang sa malamang mananockout niya itong si Naoya Inoue. In the other hand naman, kapag tinamaan ni Naoya Inoue si Senator Manny, I don't think Senator Manny will be intimidated by Naoya Inoue. Sa liit ni Inoue na yon, tumatanggap nga ng malalakas na suntok galing sa mga higante yan si Senator Manny. Si Senator Manny nung araw, yung batang Senator Manny, pag tinatamaan, lalong tumatapang. Laking Jensen diba? Pag tinatamaan, pag nadudugoan, yun, naalala nyo, Pacquiao Morales 1, nung nakatan ng dugo, lalong sumugod, lalong tumapang. Yung kay sino yun yung maruming kalaban niya? Si, 'di ba, Leduaba, pagkatapos si Jorge Eliezer Julio, si Agapito Sanchez, yan, 'di ba, yung nanguulo, naniniko, nang luloblo. Nakatan din doon si Senator Manny dito. Anong ginawa niya nung nakatan si Sir Manny? Pinunas niya yung glove niya, dinilaan niya pabalik. Sayang yung dugo na yun, no? So, lalong tumatapang. Yun ang sa tingin ko, lamang ng isang Senator Manny sa isang Naoya Inoue, because when I saw Naoya Inoue got hurt by yung left hook nitong si Nonito Donaire, napakapit at nagbago yung kanyang muka. Naging defensive muna siya ng ilang sandali bago bumalik siya sa opensa. Senator Manny hindi ganun. Alam niyo yung lahat yan. And sa akin, yes, yung statement na yun ni Senator Manny Pacquiao ay sinasang-ayunan ko, mananalo siya against Naoya Inoue kung nagtapat sila prime by prime. Kayo, ano sa tingin nyo? Sino mananalo? Pag prime Manny Pacquiao sa bantamweight o super bantamweight and prime Naoya Inoue, sino sa tingin nyo ang magwawagi? Comment down below. Pag-usapan natin yan. Peace.